area na yan, yung road na yan, in particular sa Lawang Bato. Tinawagan ko po ay si ASEC, may-ari nitong truck, nahanap ang location, at hindi lang ho yun, may follow-up kaagad, at tinutukan niya ho ito buong gabi. The next po na ginawa ho natin ay gumawa ho tayo ng Joint Task Force kagabi ho. Kasama po ang ating kapulisan sa VCPD, headed by our Chief of Police Joseph Talento. Kasama rin po natin ang head po ng ating Traffic Management Office, si Jay Valenzuela, at ilang mga City Hall operatives ho natin ay pinuntahan ko agad ho ang nasabing truck sa ating factory dito po sa Lawang Bato na pangalan United Steel Masters Manufacturing. No? At kaagad ho, na-identify ho namin kagabi pa na ang nasabing truck at trailer ay nasa loob po ng kanilang compound. But due to the closure, nakauwi na yata yung driver. The very next day po ay bumalik ho ang ating Joint Task Force at this time kasama na po ang BPLO dahil tandaan ho natin na renewal po ngayon ng business permit. No? So sinama ko na rin po ang BPLO at iba pa ho nating departments at kaagad-agad na-apprehend ho natin ang ating truck at impounded na po at sa custody na po ng Pamahalaan Lungsod ng Valenzuela, which we later on will be turning over also to the LTO natin. And likewise, kasama po natin sa press con ay humarap po ang ating HR manager ng United Steel. Ganun pa man din po ang kanilang subcontractor na Royal King Trucking na nagpo-provide po ng ating nagpo-provide sa kanila ng kanilang transportation services. So ano ho ang mangyayari? Ngayon po ay later on ma-witness ho natin ang pag-turnover po na nasabing driver. But ayon po sa aming records dito sa Valenzuela City ay meron po itong iilang mga violations na pala dito mismo sa aming lugar. In particular, 6 yata na violations in total. No? At various, kaya basahin ko ho para ma-clear din ho natin. So as early as June 2023, meron na po siyang ticket, no? At ito I think is concerning sa kanyang motor, no? Which is the dress code October 2, 2023, nahuli ulit. February 3, 2025, truck ban, nahuli ulit, nagbayad po ng penalty. March 2, 2025, nahuli ulit, nagbayad ho siya ng penalty. May 19, 2025, nahuli ulit, under truck ban ulit, nagbayad po siya ng penalty. At ang pinakahuli po ayon sa aming record sa aming Traffic Management Bureau, September 20, 2025, ay ganun pa din po, nahuli po under truck ban and remained unpaid po ang kanilang ticket. So, ibig sabihin po, may violation din po siya sa amin. Dito po sa lungsod ng Valenzuela. At ngayon naman po, January 2026, ito na po mga kasama po ay susunod pa pero mas mabigat po ito na mas mabigat po na ipapataw ho this time. At siguro po this time, we should take this seriously na at hinihiling ko ang tulong ng LTO na busisiin mismo ang kaso nito at kung maaari po ay kung kailanganin tanggalin na ho ng lisensya itong tao nito, ay tanggalin na ho natin siya. So admitted rin po siya dati na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ho. So meron na pong record din dito naman po sa ating VCPD na siya po ay dati nang nahuli ho. No? So I think sa LTO, marami ng grounds ito, mabigat na ito at kami po, hindi ho namin tinotolerate ang mga ganitong mga kaskasero at bastos na driver sa aming lansangan. Valenzuela City is the home of 15,000 industries, warehouses, and commercial establishments. This is the reason why we are very strict and we put order talaga
sa aming mga lansangan dahil alam ho namin kami po ay pinagdadaanan ng maraming trucks of various sizes dito sa aming lungsod. Kaya ho, mas stricter pa kami. Kaya ho ay ito pong insidente nito at ang mga driver po tulad nitong tao nito ay talaga pong wala hong room dito po sa Valenzuela na magtrabaho. Nakita na ho natin ang dami ng violation, yet alam niyo ba ito, Royal Truck, na ganito yung driver nyo? Royal King Trucking. Ang driver na kinuha niyo ho ay marami ng kaso, pati